Manscarpio, asawa ni Sara Duterte. Yan report ng ABS-CBN. Look, Attorney Manasseh Scarpio, husband of Vice President Sara Duterte, arrives at the Quezon City Prosecutor's Office to file a criminal complaint. Talaga niya, Mr. Maravillas, may tinatago. May tinatago. Kasi kung walang tinatago, ang dapat na ginawa ni Sara Duterte ay pumirma ng waiver as evidence against them. Kaya sabi ni Atty. Garrido, mahinaan niya yung mga abogado ni Sara. Hindi pinag-iisipan yung mga aksyon. Yung mga abogado naman po, mas nadudubog ang kliyente, mas okay kasi diretso yung court battle po. Yung kliyente nila may pambayad naman. Mga kababayan, walang problema. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-file na po ng kaso si Atty. Manscarpio, asawa ni Sara Duterte. Yan report ng ABS-CBN. Look, Attorney Manasseh Scarpio, husband of Vice President Sara Duterte, arrives at the Quezon City Prosecutor's Office to file a criminal complaint versus BSP, Governor Eli Remolona Jr., AMLAC Executive Director Ronel Benaventura, and some members of the yung Justice Panel for alleged violation of the AMLA Bank Secrecy Laws and Data Privacy Act. Yan po mga kababayan. Talaga niya, Mr. Maravillas, may tinatago. May tinatago. Kasi kung walang tinatago, ang dapat na ginawa ni Sara Duterte ay pumirma ng waiver tulad ng ginawa ni Ramil Madriaga. So madaling sabi, mas credible si Ramil Madriaga na wala siyang gustong itago. Walang tinatago. To support his claim na bilyon yung dumaang pera sa kanyang mga bank accounts, pumirma siya ng waiver. Si Sara pumirma ng complaint, yung asawa, para pigilin mga kababayan ang ginagawang hearing ng Congress. Ngayon, sabi dito ng mga nag-react, sabi ni Justin Feria, bakit di niya sinama si Trillanes sa kaso? Yan nga po, si Trillanes yung nagbulgar ng mga bank records. Hindi nila pinailan ng kaso si Trillanes kasi pag si Trillanes pinailan, mako-confirm talaga. Pero sabi po ni Atty. Garrido kahapon, magbabackfire niya ito na final na kaso ni Manscarpio, magbabackfire sa kanila. And sabi ni Atty. Garrido, this will backfire massively on their faces. They would have to admit necessarily the genuineness and due execution of the bank documents. These cases will be dismissed by the Ombudsman, but the admissions can be taken as evidence against them. Kaya sabi ni Atty. Garrido, mahinaan niya yung mga abogado ni Sara. Hindi pinag-iisipan yung mga aksyon. Yung mga abogado naman po, mas nadudubog ang kliyente, mas okay kasi diretso yung court battle po. Yung kliyente nila may pambayad naman. Mga kababayan, walang problema. Manalo matalo yung kliyente, panalo yung abogado. Noon lang yun mga kababayan. Sabi ng Voice of Millennials, AKIS filed a perjury charge because the bank transactions were false. Hindi perjury yung chinarge nga niya, yung kaso. Check, filed criminal complaint because it was supposed to be confidential. Pero hindi man pinasinungalingan na yung records hindi totoo. Parang kinonfirm lang na yung mga nilabas, mga kababayan, totoo yun. Diba? Ito yung interview sa abogado. Parang maglabas ang AMLA ng kahit anong informasyon. Ngayon, kung gusto nang usisahin yung mga bank reports, ay bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi natin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anong information. Eh, ang problema kasi, hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLA. Kayo ba binigyan? Nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento,
malaman namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Hindi yung sinasabi lang ng AMLAC. Diba? Kasi parang sinasabi nito ganito, sinasabi nito ganito. Parang mahirap yata mag-comment sa isang bagay na hindi mo naman ikaw mismo nakita. Diba? Pero pag nakita namin yan, eh sa tamang paraan, amin sasagutin. Walang consent. Walang consent. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC, April 16, bago maglabas ng subpoena na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila, pero ganun pa rin, wala nangyari. Ang reaction lang sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw covered ng prohibition sa Bank Secrecy Law ang impeachment. Kasi ang Bank Secrecy Law, di ba, RA 1405, 1955 pa yan na batas. May exception siya nung sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi namin batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Hindi. Bagong batas ng AMLA. Itong batas na to, ang nag-create sa AMLA. So, dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, pinabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Diba? Kasi sabi nga sa Spider-Man, diba? With great powers comes great responsibility. Diba? So, kung meron kang ganung power, Ang reference niya si Spider-Man. So, at ang limitasyon na yun, ang AMLA, hindi sila pwedeng basta-basta lang magpalabas ng mga informasyon. So, in any manner na, basta yung Section 8A. Sir, kahit mag-proceed ito sa Senado na tatayong impeachment court, you're saying na hindi din to allowed na nilabas yung mga bank transactions and bank reports ng PCN at mga Sir Carpio. Hindi, ang sabi namin, yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong informasyon. Ngayon, kung gusto nang usisahin yung mga bank reports, ay bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anong informasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ngayon, nasa batas naman kung paano legal na paraan para kumuha ng bank information. Nasa batas naman yun. Pero ang sinasabi lang namin, AMLA mismo, ang Kongreso mismo nagsasabi, bawal ka AMLA. Bawal ka maglabas ng kahit anong informasyon. Kahit yung na-record ko, hindi po tayo maglalabas din ng AMLA report sa Senate. Nasa final report. Hindi naman kayo, talagang hindi naman kayo maglabas eh. Kasi ang AMLA, siya ang dapat maglabas ng informasyon. Diba? Ang AMLA kasi, kung hindi yung batas, ang AMLA ay ginawa para sa money laundering. Diba? Para siya mag-imbestiga ng mga money laundering acts. Ngayon, hindi mo pwede mong gawin na wala ka ng money laundering na fina-file tapos magsisiwalat ka ng mga informasyon. Yun ang pinapainturo na ayaw ng batas. Na sinasabi ng batas, bawal yan, pwede yung makulong 8 years. Okay? Kaya, kung susundin natin ng batas, wala sana problema. Nasa na to eh. Diba? Kung wala silang pag-inquiry order, nasa batas naman yan. Pwede sila mag-apply sa CA. Diba? Eh, kung susundin natin ang batas, wala namang maagrabyado. Kasi, Is it correct to say that you neither admit or deny the financial disclosures sa nilabas na AMLA? kaya ano sinasabi ko nga, paano namin madudunay o ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero yung may sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he denies having Abogado siya niya, Mans Carpio. He denies that. Allegation na tumanggap ang pamilya na nakuha ng pera mula kay Samuel Pool. Hindi na alam ba yun ni Atty. Carpio? Kasi naman namin mga ganun pagpasok ng pera na deposits. Unang-una, sinasabi mo ba, I think Atty. Carpio will not be in a position to answer those questions. Kasi nga, hindi naman siya parte ng impeachment proceeding. At unang-una, sinasabi, transaction yun ni Bibi Sara, allegedly. So I think the lawyers of Bibi Sara can adequately answer that. And I think they have denied it through Atty. Michael Powa. I think na-monitor naman yun, yung mga statements ni Atty. Mike Powa at yung mga abogado na sa kay Fortune Armasa. Anyway, with the case filed, kayang-kaya naman yan na sagutin mga kababayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ng AMLA, lahat naman may mga abogado. Legal department sila.
saka ng Congress. So tingnan na lang natin kung ano yung mangyayari. Bakit niya Mr. Maravillas parang taranta ng taranta yung kampo ni Sara? Mabigat yung mga dokumento. Napakabigat. Documents versus daldal. Kwento lang. Press con, press statement. So bakit mga kababayan hindi na makakalusot si Sara ngayon? Sa bawat kasing lumalabas na ulat mula sa COA, AMLAC, NBI, at saka siyempre sa Kongreso, isang bagay po ang mas lalong lumilinaw. Hindi na po obra yung pagtakas. Kung ang kalaban mo ay mismong papel ng gobyerno, mga dokumento, nagsipaglabasan na yung dokumento. At sa laban na ito, mga kababayan, lumalabas na yung katotohanan. Habang si Sara Duterte ay puro depensa narrative siya. Ang kabilang panig naman po ni Ramil Madriaga at Antonio Trillanes, may hawak sila na konkretong ebidensya na mula mismo sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng dokumento mula po sa AMLAC. So unahin natin yung paper trail ng COA. Ayan, 444 million na disallowance. Noong Abril 20, 2026, kinumpirma ng COA na umakyat sa 444 million ang kabuang halaga na dapat ibalik ni Sara Duterte. At ng kanyang opisina, Office of the Vice President. Kasama rito mga kababayan yung 73.2 million mula sa 2022 confidential funds. Yan ba? 73.2 million mula sa 2022 confidential funds. 375 million mula sa tatlong cash advances mula 2023. 125 million kada isa na flag ng COA dahil sa kakulangan ng dokumento at maling proseso ng paglipat ng pondo. Final decision ang mga disallowance na ito at itinuturing na final and executory. Maliban na lang kung makakapag-appeal ang OBP sa loob ng 6 na buwan. Lahat ng ito ay audit finding. Napakabigat mga kababayan kasi dokumento mismo mula sa mga ahensya ng gobyerno. So kapag sinabing disallowance, malinaw po ang ibig sabihin niyan. May maling paggamit ng pondo, may kakulangan ng dokumento, may proseso po na nilabag. At siyempre higit sa lahat, may gastos na hindi po maipaliwanag. At ang mas mabigat, sinasabi doon, final and executory. So hindi po siya mga kababayan simpleng aligasyon. Ito po ay hatol sa administrative level. So kung malinis yung paggamit ng pondo ng bayan mga kababayan, bakit may 448 million po na kailangan na ibalik? Pangalawa, yung pagkumpirma mga kababayan ng AMLAC or Anti-Money Laundering Council, 18 for 18 match yung nadiscover. Sa hearing mga kababayan last week ng Justice Panel, kinumpirma po ng AMLAC na ang 18 random transactions na kinuha mula sa affidavit ni Antonio Trillanes eksaktong nagtutugma sa kanilang official na bank records. 6.7 billion suspicious transaction. Inilahad ng AMLAC bilyong halaga ng suspicious transactions, covered the transactions daw sa mga account na nakapangalan kay Sara sa kayang asawa niyang si Mans Carpio. Tapos yung Sami Oy payouts, kinumpirma ng AMLAC ang mga deposito na galing di umano sa negosyanteng si Sami Oy na inuugnay sa mga illegal na aktibidad. Ito ang pinakang malakas na sampal sa politically motivated defense na ginagamit ni Sara Duterte. Politika lang daw po. Dokumentado po, mga kababayan, na talagang may nangyaring transaksyon. Kaya nga galit si Mans Carpio, nag-file ng kaso laban sa BSP, sa AMLAC, bakit daw nilabas. Pero hindi man niya sinabi na kung yung nilabas ay piki o hindi o totoo. Bank secrecy, sinasite mga kababayan in Data Privacy Act saka yung AMLAC. Hindi man kini-question kung perjury ba dapat saan ang kaso. Kung hindi totoo, di perjury. Hindi yun ang kaso, mga kababayan na Pinay. Kundi paglabag daw sa Data Privacy Act. So hindi man niya dinideny. So yung 418 match mga kababayan na nadiscover, ito yung bank flows, daloy ng pera sa bangko. Verified transactions siya po.
at official confirmation mismo sinumpaan doon sa sa Congress. So ang ibig sabihin nito, yung mga sinasabi po ni-reveal ni Trillanes, hindi po siya gawa-gawa, hindi siya invento. Galing siya talaga sa tunay na galaw ng pera. Ang halaga, hindi po kakaunting pera, 6.7 billion. Suspicious siya, covered, red flag, mga kababayan. So kapag ganito ang pera na hindi malinaw mga kababayan yung pinanggalingan, hindi na po ito issue. Ito po ay malawakang sistema ng korupsyon at saka illegal activities. Ngayon, punta tayo doon kay Mary Grace Piatos at yung NBI forensic findings doon sa mga peking beneficiary. Pero peki po yung firma, batayan sa findings ng NBI. So ito po ay literal na blueprint ng panlilinlang. Hindi lang nawawala yung pera, gumawa pa ng mga gawa-gawang pangalan, peking tao para pagtakpan. Peki yung mga pangalan, iisa yung sulat ng kamay, yung mga pirma, base sa forensic examination ng NBI. Puro fabricated yung mga resibo. So hindi na siya clerical error, mga kababayan. Masasabi natin, ito ay deliberate, talagang sinadya. Hindi lang ito simpleng pagkakamali, hindi matatawag, kundi modus. Modus na po ang tawag sa ganyan. So kung may Mary Grace Piatos na hindi naman pala totoo, ilang tao pa kaya mga kababayan ang posibleng inimbento para mga kababayan may tago ang daan-daang milyon? O ngayon, punta tayo sa kasalukuyang status ng impeachment laban kay Sara. Ayon po kay Representative Jinky Luistro at Terry Ridon, case closed na ang usapin sa probable cause. Dahil sa bigat mga kababayan na mga nadiscover nila dokumentaryong ebidensya. So trial ready na mga kababayan. So inaasahan na ang impeachment complaint ipapadala na po sa Senado for trial. So ito yung punto kung saan natatapos mga kababayan ang debate at nagsisimula ang paniningil. Case closed sa probable cause. Ibig sabihin nito, may sapat ng ebidensya. May malinaw na basihan. May dahilan para litisin si Sara Duterte. At dito mga kababayan, di na uobra yung mga press statement, press release, press con, mga kababayan, o scripted na mga sagot. Kailangan niya ebidensya para makadepensa. Yung AMLA support, Madriaga and Trillanes, detalyado po yung pagpapatibay. Matibay mga kababayan yung mga ebidensya kasi may pattern siya, na-discover yung galaw ng pera, may timeline, may testimonya, at saka nagmatch. So tapos na yung pabiktim drama mga kababayan ng kampo ni Sara. Tapos na yung mga kwento ni Sara na ito ay politically motivated lang. Kasi po, ito'y binabangga mismo ng records, ng mga dokumento. Bank records, mga kababayan, nagpapatunay na hindi ito gawa-gawa lang, politically motivated, may ebidensya. May audit reports, forensic investigation results, na hindi po pwedeng matapatan ng simpleng papaliwanag at mga daldal. Hindi na sapat yung mga sinasabi na gawa-gawa lang yan, political attack yan, walang ebidensya yan. Bumuluwak na po yung matinding mga ebidensya. May COA audit, AMLAC bank records, NBI forensic proof. So ano pa yung kailangan? Di ba? So tatlong mga ahensya ng gobyerno, iisa lang ang direksyon ng tinuturo. May ill-gotten wealth, mga kababayan, si Sara Duterte. So dapat sa Senado na sila magpaliwanag. Tama po? At yung mga senador, mga kababayan na aakwit kay Sara despite the, voluminous, gabundok na mga ebidensya, malamang madamay pag inakwit si Sara. Matalo sa eleksyon. Kasi 88% sa mga Pinoy ang nagsasabing dapat umarap si Sara sa trial. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties.
O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.